Ayan po, good morning. Kung mapapansin mo ngayon, nakikita nyo walang mga sasakyan o walang nobody walking on the streets. Kundi ako lang. It is because today is Ramadan and that is the normally na tanawin dito sa Saudi Arabia pagka off day o kaya like Friday in the morning. Especially Ramadan right now, kaya ganyan. Walang sasakyan. Almost tipong ghost town ba? So, ganyan po. Ngayon, naglalakad-lakad ako. Papansin ko yung katahimikan, peace. So, from the word peace, ito yung kagabi na rinig ko sa presidente natin, former President Duterte. Nag-wish siya. At ang sinabi niya ay 5-letter words. Sinabi niya ang wish niya lang ay peace. Napag-isip-isip ko kung kaya't pala yun ang sinasabi niya, ang wish ni President Duterte. May nakita akong isang balita na si BBM ay command sa mga men in uniform na to be ready. What is to be ready? Mag-ready daw sa war. Ibig sabihin maging, sino ba ang kalaban natin? Sino ba yung, wala naman tayong problema, kundi tayo nagkikreate ng problema ng sarili natin. Di ba? Kung nag-stick lang tayo doon sa the best na foreign policy na ginawa ng ating former President Duterte, yung friends to all and enemies to none, yun ang the best sana na ano. Kaya naisip ko lang kasi peace, ito yung naglalakad ako, naisip-isip ko, kung tahimik sanang ganyan, napakaganda, di ba? Sa atin ngayon, nagbabadya ang gera. Bakit mo paghahandain ng mga men in uniform, di ba? Ang mga santao, walang kalam-alam. Kaya pala sila nagpa-survey nung nakaraan at pinipilit nilang palabasin ang survey na 70% ng Pilipino ay willing to go war to defend. Of course, natural kung dumating yung time na yun, pero hindi naman yun ang usapan eh. Kaya sayang talaga. Sana wag magpadikta ang ating presidente sa international, lalo na sa Amerika, kasi ang concern lang nila yung kanilang ekonomiya. Kasi patapos ng gera sa Ukraine, wala na. Bagsak na Ukraine, laki na ng utang. Ngayon, para mabus ulit ang economy nila, sa atin na naman ibabagsak. Pagka nagbus ang gera between Philippines and China, na tayo ang naging masusubo. Bigla tayo ano bang kakayaran natin? Pati tayo dyan. Sana na lang kung labanan ng manananggal, baka may laban pa tayo sa dami ng manananggal sa atin eh. Ay sana ganun, hindi. Bakit ka makipaggera? So ako talaga, I am against the war. Sayang lang dati nga kung mapapansin nyo. Kung napustro lang yun yung sa West Philippines na 70% ay 60 to 40, 60 sa atin, 40 sa China. Sila naman ang gagawa, sila magde-develop lahat sa West Philippines. Yung yung yaman ng West Philippines na yan dyan, na kung saan sabi nila almost more than doubled sa oil na makukuha dito sa Saudi Arabia. Ganyan sana. So, hindi tayo mahirap. Bakit tayong makipaghira alang-alang? Hindi naman tayo sinasakop ng China. Ngayon ko ba? Sana give peace a chance. Huwag tayong magpadali-dali. Mapapansin niyo po yung green na yun. Kakulay ng mga taxi sa sa Qatar. Kulay green. Lahat sila green. Ganon din all over the kingdom, ganyan ang kulay. Ito naman yung parking booth. Kung mapapansin mo yan, magbabayad ka ng 3 reals dyan para hindi ka mato o hindi ka malagyan ng clamp
pag may dumaan na parking police. Kasi with pay na lahat yung mga edge ng road na yan yung parking na yan. Kaya kung mapapansin po, peace. Napakatahimik. Ang ganda ng salitang peace. Alam mo kung bakit? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin Peace. Kaya nga, He is the Prince of Peace. Bumaba ang Panginoon para bigyan tayo ng kapayapaan. Sa Kanya natin matagpuan ng tunay na kapayapaan. So kung tayo ay naniniwala sa Panginoon, bawat isa sa atin mayroong peace sa ating puso at isipan. Kaya wish ko talaga na ang presidente sana mayroong peace. Huwag sanang ewan ko ba, sana huwag yung ang tawag dito, yung mga alam mo na, mga balibalitang mga piece of pulburon. Yan sana peace na, as in kapayapaan.